Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Dra Ligaya Santos. Ngayon ay pag-aralan natin ang paksang pangangalaga sa balat para sa mga nakatatanda, nga natural na solusyon para sa melasma at pekas. Sana'y hindi kayo natatakot humarap sa salamin kamakailan, hindi ba? Kinakabahan kayo tuwing pagising sa umaga, pagkatapos magilamos, at makita ninyong may panibagong pekas na wala kahapon. Nagsimula bilang maliit na marka. Sa sentido, lumaki ng parang butil ng monggo, kumalat sa pisngi ng parang mapa, at ngayon ay bumababa na hanggang lig sa toto lang. Marahil iniisip ninyo na wala nang magagawa. Ngunit mananay at tatay, hindi ito dahil sa edad. May isang bakay akong napaktanto sa loop na mahigit 25 taon ng paktingan sa balat ng mamatatanda. Nakakatakot ang pekas hindi dahil sa balat, kundi dahil sa pakiramdam. Ayaw ninyong magpakuha ng litrato na ilang kayong makipakita sa mga at sa isang punto, iniwasan ninyo ang gumit. May mga nanay akong nakita na nalungkot ng isang buwan dahil sa litrato ng karawan ng apo. At may mga matatanda ring hindi na dumalo sa reunion ng batch. Sa loob ng 3 taon. Alam ninyo kung ano ang madalas nilang sinasabi? Wala? Bang pwedeng gawin sa bahay na hindi magastos? Kaya naman, isinama ko lahat na ito sa video na ito ngayon. Mga paraan na halos walang gastos gamit ang mga sangkap sa ref at madaling sundin sa bahay. Natural na, pampaputi na, nakakatulong magpaganang pekas. Moisturizing pack na nagbibigay kintab sa tuyong balat. At firming pack na nagpapababaeng linya sa mata at nasolabial, folds. Subukan niyo lang ang 3 ito sa loop ng 3 araw. Hindi na kayo iwas sa salamin. Kailangan ninyong panorin ang video na ito hanggang dulo. Ngayon, bago tayo magsimula sa pangunahing usapan, may isang mahalagang babala akong ibibigay. Mga nanay, sinubukan na ba ninyong pahiran ng suka ang pekas ninyo? O kuskusin ng baking soda? Sinubukan na ba ninyo ang mga home remedies na kumakalat sa internet? Huwag na huwag ninyong gagawin ang maiyon. Noong nakaraang taon, kinailangan kong bigyan ng emergency assistance ang isang 65 taong gulang na nanay. Nakakita daw siya ng video sa YouTube tungkol sa pagtanggal ng pekas gamit ang suka. Ibinaba niya ang cotton pad sa suka at inilagay sa pekas sa loop ang 20 minuto. Sabi daw sa video, ganun ang gawin. Alam ninyo kung ano ang nangyari? Napaga ang balat niya. Nakaroon siya ng chemical burn. Sa halip na matanggal ang pekas, nakaroon siyang peklat. Ang peklat na iyon ay naroon pa rin hanggang ngayon, 2 taon na ang nakalipas. Mayroon pang mas malalang kaso. Isang 70 taong gulang na matanda ang naghalo ng baking soda at lemon juice at ipinahid sa kanyang mukha. Narinig daw niya na nakakatulong ito sa pag-exfoliate. Ano kaya ang naging resulta? Nakaroon siya ng pulang pantal sa buong mukha, nabalat ang kanyang balat at sa huli naging 3 beses. Na mas malala ang kanyang hiperpigmentasyon kaysa dati. Ang pinakanakakagulat ay ang isang taong nagpahid ng diluted bleach. Narinig do niya sa internet na dahil nakakaputi ang bleach, makakaputi rin ito ngang bekas. Mga nanay, hindi para sa balat ang bleach. Sa huli, kinailangan siyang magpagamot sa dermatologist ng mahigit 1 buwan. Bakit nangyayari ang mga ito?
Mga nanay at tatay, ang balat ninyo ay ganap na naiba sa balat ng kabataan. Kung ang balat ng 20 anyos ay humigit kumulang, 2 milimeter ang kapal, ang balat ng 10 anyos pataas ay mas manipis pa sa 1 milimeter, halos kalahati ang nababawasan sa kapal. Nanggihina rin ang skin barrier at bumababa ang kakayahang mag-recover. Kaya naman, ang stimuli na maring ayos lang sa kabataan ay maring maging malubhang pinsala sa mga matatanda. Ang acidic component ng suka at alkaline component ng baking soda ay tumatagos sa mahinang skin barrier at nagiging sanhi ng pamamaga. Ang paraan na ituturo ko ngayon ay hindi ganitong uri ngang nakakasakit na paraan. Ito ay paraan na gumagamit lamang ng banayad at ligtas na natural na sangkap na angkop para sa balat ng mga nakatatanda, kaya huwag mag-alala at panorin ito hanggang dulo. Ngayon, ipapaliwanag ko ng simple kung bakit ba talaga lumalabas ang bekas at isipin ninyo ang balat ng mananay bilang isang puting drawing paper. Malinis at puting drawing paper. Ganyan ang balat natin noong bata pa tayo. Malinaw, transparent, at walang mansa. Ngunit isipin ninyo na sa buong buhay, may tumulo na isang pata na itim na tinta sa drawing paper na ito. Ang tintang iyon ay ang UV rays. Isang pata sa 20, isang pata sa 30, isang pata sa 40. Noong panahong iyon, makapal at matibay ang drawing paper kaya hindi gaanong nakikita ang tinta. Kahit tumagos, hindi ito lumalabas sa ibabaw. Ngunit habang tumatanda, manipis ang drawing paper. Ano ang nangyayari kapag manipis na? Nagsisimulang makita ang itim na tinta na tumagos sa ilalim. Iyon ang bekas. Ang pinsala sa UV na naipon sa buong buhay ay ngayon lang lumalabas sa ibabaw ng balat. Kaya ang bekas ay hindi basta-basta lumalabas. Naipon ito sa loob, 20, 30, 40 taon. Ngayon lang ito nagsisimulang makita. Ipaliwanag ko ng mas siyentipiko. Sa ating balat, mayroong cells na gumagawa ng pigment na tinatawag na melanin. Kapag nakakuha ng UV rays, ang cells na ito gumagawa sila ng melanin para protektahan ang balat. Nung bata pa tayo, kahit gumawa ng melanin, mabilis itong nai-renew ngang balat at itinutulak palabas. Ang balat ngang 20 anyos ay nai-renew bawat 28 araw. Kaya wala pang isang buwan, nagbabago na ang balat sa bago. Ngunit sa edad na 60, ang cycle na ito ay lumalawa hanggang 60 araw, umaabot ng 2 buwan. Dahil mabagal lumabas ang bagong balat, matagal nananatili ang itim na pigment at ito ay naipon na nagiging pekas. Ganun din ang nagaganap ito kapag ang melanin ay nagsama-sama sa isang lugar. Ang UV rays ay isang sanhi, kunit nakakapekto rin ang pakbabaho hormona. Kaya, maraming nagsasabi na lumalalim ang nambago at pagkatapos ng menopause. Ang gunit, hindi lang UV rays ang problema. Mga nanay, gumagamit ba kayo ng mainit na tubig kapag naghihilamos? Marami ang gumagamit ng mainit na tubig para mas malinis ang pakiramdam, di ba? At mayroon ding nakakamot ng mukha gamit ang panligo. Ito ang problema. Tinatanggal ng mainit na tubig ang oil film sa balat. Pagkatapos, nasisira ang skin barrier. Kapag nasira ang barrier, madaling magkaroon pamamaga ang balat at kapag may pamamaga, mas lumalalang hyperpigmentation, lumalalim ang
Ganon din ang paggamit ng panligo. Kung bibigyan ninyo ng pisikal na stress ang manipis na balat, magkakaroon ng microinjuries at kapag gumaling ang sugat na iyon, magkakaroon ng pigment deposition. Ituturo ko ang tamang paraan ng pahilamos. Una, mas maganda ang temperatura ng tubig sa pagitan ng 30 at 35 degrees Celsius. Ang pakiramdam na maligamgam kapag inilagay sa likod ng kamay. Hindi masyadong malamig at hindi masyadong mainit. Pangalawa, sa halip na panligo, hugasan ng malumanay gamit ang palat. Bumuang bula at dahan-dahang imasahe. Pagkatapos ay banlawan ng maraming beses. Pangatlo, kapag nagpupunas ng tuwalya, huwag kuskusin, kundi dahan-dahang tapikin para maabsorb ang tubig. Kapag binago lang ninyo ito, magbabago ang balat ninyo. Ngayon, ituturo ko ng detalyado ang maparaan ng pag-manage ng pagkasaatnam. May 3 paraan akong ituturo ngayon. Lahat ay gumagamit na pulot bilang base. Bakit pulot? Ang pulot ay may natural enzymes na nagpapabasa sa balat at may antibacterial properties din na pumipigil sa skin problems. At higit sa lahat, banayad ito. Magagamit ninyo ito sa balat, nege-mege na katatanda, nang walang iritasyon. Ang unang paraan na ito. Turo ko ay ang honey potato pack. Ito ay isang pack na patikula para sa pagpaputi. Bakit maganda ang patatas? Ang patatas ay naglalaman ng sangkap na tinatawa na catecolase. Ang sangkap na ito ay pumipigil sa pagbuwangang melanin. Sa madaling salita, pinapatay nito ang switch ng pabrika na gumagawa ng itim na pigment. Ipaliwanag ko ng mas detalyado. Para makagawa ng melanin sa ating balat, kailangan nitong dumaan sa maraming yugto. Sa mga yuktong iyon, mahalaga ang papangang enzyme na tinatawag na tyrosinase. Pinipigilan ng catecolase ng patatas ang aktibidad ng tyrosinase na ito. Kaya, hinaharangan nito ang unang hakbang sa paggawa ng melanin. Sa isang paaral, napatunayan na kapag inilapat ang potato extract sa balat, bumaba ang mahigit 30% ang paggawa ng melanin. Ihanda ang sumusunod. Kalahating piraso ng medium-sized na patatas, isang kutsara ng pulot, isang kutsara ng harina. Iyan lang. Lahat ng ito ay nasa ref ninyo, di ba? Paraan ng paggawa. Unang hakbang. Hugasan ng malinis ang patatas at balatan. Pangalawang hakbang. Gadgarin ng pinong-pino gamit ang kutkuran. Mas pinong-pino kung gagamitin ang blender. Pangatlong hakbang. Sa ginagat na patatas, ilagay ang isang kutsara ng pulot at haluin ng mabuti. Pang-apat na hakbang. Ilagay ang isang kutsara ng harina dito para ayusin ang consistency. Ang harina ay nagsisilbing pampalapot para hindi dumaloy ang pack. Paraan ng paggamit. Pagkatapos, maghilamos sa gabi. Ipahit ng pantay-pantay sa mukha. Sa mga lugar na malala ang pagkasunam, maaari ninyong lagyan ng mas makapal. Hayaan ng 15 hanggang 20 minuto, pagkatapos ay hugasan ng malinis gamit ang maligamgam na tubig. Mas maganda kung gagawin ito ngang 3 beses sa isang linggo. May isang 67 taong gulang na nanay na pinayuhan kong paraang ito. Mayroon siyang 6 na kasing laking ang barya sa makabilang pisngi. Ginawa niya itong regular sa loob ng 3 linggo at naging mas mapusyaw daw ang kulay ng niya. Sabi niya, Doktora, sabi nga anak ko, gumanda raw ang balat ko ngayon. Napakasaya ko nang marinig ko iyon.
Ang pangalawang paraan na ituturo ko ay ang honey egg. Yolk peck. Ito ay isang peck na partikular para sa nutrisyon. Magananay. Kung ang balat ninyo ay tuyot at walang buhay, subukan niyo ang pack na ito. Sagana, ang egg yolk sa sangkap na tinatawag na lecithin. Ang lecithin ay isang sangkap na nagpapatibay sa cell membrane. Madaling ihambing. Isipin ang cell bilang bahay. Ang lecithin ay ang brick ng bahay na iyon. Hindi ba matibay ang bahay kung matibay ang bricks? Katulad nito, kailangan ng sapat na lecithin para maging malusog ang cells ng balat. At ang yolk ay naklalaman din ng vitamin A. Ang vitamin A ay nakakatulong sa pag-renew ng balat. Pinapabilis nito ang paglabas ng bagong balat. Kapag hinaluan ng mulot, nadadagdagan ang moisturizing effect. Inakit mulot ang tubig at pinapanatiling basa ang balat. Ihanda ang mga sumusunod. Isang piraso ng egg yolk, isang kutsarang pulot. Napakasimple, di ba? Paraan ng paggawa. Unang hakbang. Basagin ang itlog at paghiwalayin ang egg yolk lang. Ang puti ay mari, ninyong gamitin sa pagluluto. Pangalawang hakbang. Sa egg yolk, ilagay ang isang kutsaranga, pulot at haluin ng mabuti. Haluin gamit ang whisk o tinidor para maging malambot ang halo. Paraan ng paggamit. Pagkatapos, magilamos, ipahit ng malumanay sa buong mukha. Bigyan ng espesyal na atensyon ang matuyong bahagi tulad ng paligid ng mata at bibig. Hayaan ng 15 hanggang 20 minuto. Pagkatapos ay hugasan ng maligamgam na tubig. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay sapat na? Epektibo ang pa na ito, lalo na sa panahon ng taglamig. Lubos itong inirekomenda sa mga taong tuyot ang balat at nakbabalat sa tiyong panahon. Makkwento ako tungkol sa isang 70 taong gulang na nanay na tinuruan kung paraang ito. Sabi niya, masyadong tuyo ang balat niya kaya hindi kumakapit ang makeup. Nasisira daw ang foundation at nagpapalat. Kaya tuluyan na siyang sumuko sa makeup. Ngunit pagkatapos niyang gamitin ang pack na ito ng regular sa lube, ngang isang buwan, nagbago ang texture ng galat niya. Sabi niya, Doktora, ngayon, kahit counting BB cream lang ang ilagay ko, malambot ang pakakapahit. Nakakaroon ako nga na makeup. Napakasaya ng expression ng mukha niya. Ang pangatlong paraan na ituturo ko ay ang honey banana pack. Ito ay isang pack na partikular para sa pagpapanumbalik ng elasticity. Sagana ang saging sa vitamin A. Ang vitamin A ay isang malakas na antioxidant component. Ano ang antioxidant? Pinipigilan nito ang reactive oxygen species na nagiging sanhi ng pagdanang balat. Iparereho ko sa delivery. Ang reactive oxygen species ay masamang delivery sa balat. Ang vitamin A ay parang security guard na pumipigil sa masamang delivery sa pintuan. Dahil pinipigilan ng security guard ang masamang delivery, nananatiling malinis ang loob ng bahay. Marami ring potassium ang saging. Ang potassium ay nakakatulong sa pagpapanatili ng moisture sa cells ng balat. Hindi ba't matataba ang cells kung may sapat na tubig? Kaya nakakatulong ito sa elasticity. Ihanda ang sumusunod. Kalahating piraso ngang hino na saging, isang kutsarang pulot. Mas maganda ang saging na may kaunting itim na spots sa balat. Mas hinog ito at
mas sagana sa nutrients. Paraan ng paggawa. Unang hakbang, durugin ng mabuti. Ang saking kamit ang tinidor. Kavan itong makinis na pure na walang bubu. Pangalawang hakbang, sa dinuro na saging, ilagay ang isang kutsara ng pulot at haluin ng mabuti. Paraan ng paggamit. Pagkatapos magilamos, ipahid ng pantay-pantay sa mukha. Bigyan nga espesyal na atensyon ang mga linya sa mata, nasolabial folds, at linya sa no. Hayaan ng 15 hanggang 20 minuto. Pagkatapos, ay hugasan ng maligamgam na tubig. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay sapat na. Pagkatapos gamitin ang pak na ito, magiging napakabasa at malambot ng balat ninyo. Nakakapagpasaya rin ang matamis na amoy ng saging. May 69 taong gulang na nanay na tinuruan kong paraang ito. Ang problema niya ay ang mga fine lines sa mata. Sabi niya, kapag ngumiti siya, lumalalim ang mga kulubot sa mata kaya mukha siyang matanda. Ginawa niya ang pek na ito ng regular sa LUMD 2 buwan at naging. Mas matata ang balat sa mata niya. Sabi niya, Doktora, ngayon hindi na ako natatakot ngumiti. Dati, pilit kong kinokontrol ang ekspresyon ko dahil baka dumami ang kulubot kapag ngumiti. Napakasaya ko nang marinig ko iyon, mga nanay at tatay. Marami na akong itinuro na 3 pecs. May mga mahalagang babala na kailangan ninyong sundin. Kung hindi niyo susundin ang ito, maring magkaroon ng problema ang balat ninyo, kaya pakinggan niyo ng mabuti. Una, laging gawin ang patch test muna. Hindi lahat ng natural na sangkap ay angkop para sa lahat. Maring magkaroon kayo ng allergy bago ipahid. Ang pak sa mukha. Malagay lang ang kaunti sa loob ng braso o sa likod ng tanga. Tignan ng 24 oras at kung walang anumang masama, saka ninyo gamitin sa mukha. Pangalawa, huwag hayaang lumampas sa 20 minuto ang pek. Sa tingin ninyo mas maganda kung mas matagal, di ba? Hindi. Kapag lumampas sa 20 minuto, habang natutuyo ang pak, hihigupin nito ang moisture mula sa balat. Kaya maring mas matuyo ang balat ninyo. 15 hanggang 20 minuto ay sapat na. Pangatlo, hugasan ng malinis ang mga residu. Pagkatapos gamitin ang pak, huwag lang basta-basta hugasan. Kung naiwan ang nasangkap sa balat, maaring barahin nito ang puros at making sani ng problema. Banlawan ng maraming beses kamit ang maligamgam na tubig para maging malinis at sa huli, banlawan ng malamig na tubig para lumiit ang pores. Pangapat, huwag ipahid sa mga lugar na may sugat. Huwag ipahid ang pek sa mga pimple marks, gasgas, o spots na may tagihawat. Maari itong maging sanhi ng iritasyon at mas lumala ang pamamaga. Panlima, gumawa lang ng pek kung kailangan ninyo. Huwag gumawa ng marami at itago sa ref. Dahil natural na, sangkap ito, madali itong masira. Lalo na ang egg yolk ay madaling pakmulan ng bakterya kaya laging gumawa at gamitin sa araw na iyon. Kung susundin ninyo lang ito, mas magagamit ninyo ang pak ng mas ligtas at epektibo. Mga nanay at tatay, sa totoo lang, may mas mahalaga pa sa pagpapahid. Ito ay ang pagkain. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, ang skincare ay 7, 7 ang pagkain, 3 ang pagpapahid. Kahit anong ganda ng pak ang gamitin ninyo, kung kulang ang nutrisyon, kalahati lang ang epekto.
Ituturo ko ang nga pagkain na nakakatulong sa pagrino ng balat. Una, kumain ng mga pagkain na sagana sa vitamin C. Pinipigilan ng vitamin C ang paggawa ng melanin at nakakatulong sa collagen synthesis. Sagana ito sa kiwi, bell pepper, broccoli, at strawberry. Kahit isang kiwi lang sa isang araw, makukuha ninyo na ang pang-araw-araw na pangangailangan ninyo. Pangalawa, kumain ng sapat na protina. Ang balat ay gawa sa protina. Kung kulang ang protina, hindi makakagawa ng bagong balat. Mas maganda kung kakain kayo ng itlog, tokwa, beans, isda, at chicken breast araw-araw. Lalo na, ugaliin ang pagkain ng isang itlog bawat umaga. Pangatlo, kumain ng antioxidant foods. Ang blueberry, almond, walnuts, at tomato ay nakakatulong sa pagpigil ng reactive oxygen species na nagpapabagal sa pagtanda ng balat. Magandang ideya rin ang pagkain ng 10 almond bilang snack. Pangapat, uminom ng sapat na tubig. Kailangan ninyong uminom ng humigit kumulang 8 baso sa isang araw. Madalas, ang tuyong balat ay dahil sa kakulangan ng tubig. Kung madalas kayong uminom ng tubig, magiging basa ang balat mula sa loob. Panlima, matulog ng sapat. Lumalabas ang growth hormone sa pagitan ng 10 p.m. at 2 a.m. Nakakatulong ang hormone na ito sa pa-renew ng balat. Mahalaga talagang matulog sa oras na ito para sa kalusugan ng balat. Ngayon, ituturo ko rin ang mga bagay na huwa ninyong gagawin. Una, huwag ninyong piliting tanggalin ang bekas gamit ang kamay. Huwag ninyong kakamutin o pipiliting tanggalin gamit ang kuko kung makati. Maaring makaroon ng pamamaha at peklat. Mari ding mas lumala ang hyperpigmentasyon. Pangalawa, huwag kalimutan ang sunscreen. Kahit maulap at nasa loob ng bahay, tumatagos pa rin ang UV rays. Ugaliin ang paglalagay ng sunscreen tuwing umaga, kahit hindi kayo lalabas. Pangatlo, iwasan ang mainit na sauna o steam room. Ang matagal na pagkakalantad sa mataas na temperatura ay maaring magpalawa na blood vessels ng balat na maging sanhi ng pamumula at mas lumala ang hyperpigmentation. Pang-apat, bawasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinipigilan nege paninigarilyo ang sirkulasyon nege dugo sa balat at pinapatuyo nege alakang balat. Pareho itong pangunahing sanhi ng pagtanda ang balat. Panlima, pamahalaan ang stress. Kapag na-stress, nakakagulo ang hormones na maring magbalalim nam. Manatiling kalmado sa pamamagitang maklalakad-lakad o paggawang paborito ninyong libangan. Kung iwasan ninyo lang ito, mas gaganda ang balat ninyo. Mga nanay at tatay, marami na akong napag-usapan ngayon. I summarize ko ang pekas at nam ay manggaping sala sa uwenanay pon sa buong buhay at lumabas sa ibabawang balat. Hindi ito kayang tanggalin, ngunit kayang papusyawin. Tandaan ang tatlong pecs na itinuro ko ngayon. Para sa pagpapaputing nam, ang honey, potato pack. Para sa nutrisyon, ang honey egg yolk pack. Para sa pagpapanumbalik na elasticity, ang honey banana pack. Mamuhunan lang ngang 3 araw. Subukan lang ngang 1 linggo. Gawin lang ng regular sa loop ngang 1 buwan. Hindi na kayo matatakot tumingin sa salamin. Excited na kayong pumunta sa kaarawan ng apo ninyo. Makakasama kayo sa reunion ng batch
ng may kumpiyansa. Isagawa ang mga paraan na itinuro ko ngayon at kung epektibo, ibahagi din sa mga kakilala ninyo. Kung ipapadala ninyo ang video na ito sa mga kaibigan at kapatid na may parehong problema, malaking tulong ito. Ang likes at subscribe ay malaking suporta sa akin para makapagbigaying mas magagandang impormasyon tungkol sa kalusugan. I-on din ang notification bell. Ang impormasyon na ibinahagi ko ngayon ay para sa pangkalahatang impormasyon sa kalusugan. Kung malala ang sintomas ninyo o may adverse reactions, kumonsulta sa doktor. Lalo na kung makaramdam kayo ang pangangati o pamamaga ang balat pagkatapos. Maglagay kung ano, agad itong hugasan at pumunta sa ospital. Mga nanay at na, tatay, makaroon kayo ng malusog na araw ngayon. Sa susunod na video, magbibigay ako ulit ng magandang impormasyon